Yeah. Excited na po ba kayo mga taga-district boys? Sige nga po, subukan nga po ulit natin ang inyong pong malakas na palakpakan sa ating numero 1, Konsehal Jeb Bomeo. Siyempre kasama rin natin ang numero 9, Konsehal Bobby Espiritu. Kasalukuyang konsehal ang numero 10 Councilor Attorney J.B. Dizon. At hindi po ang ating pong nagsalita kanina ang numero 12 Konsehal Tom Mac Ignacio. At syempre kasama rin po natin Councilor Seb Laureano, Councilor Mario Pardo, at Congressman Amado Padachi. At sa mga pagkakataon dito, kasama rin po natin ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan na hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa panderya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo higit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Magandang gabi mga batang Muñoz. Special shoutout lang. Your birthday ni Angeline. Magandang gabi. Ako ay maraming salamat sa inyo. Balita ko maraming nasunog na sinain. O walang nagsain. Kanina pa kayo nakatayo dyan. Masakit na mga litig. Pero thank you very much. Solid Yorme family trahe. Naririnig yung kami sa kodi. Ayun, thank you. Sa mga naabala namin, pasensya na kayo. Huwag kayo mag-alala. Yung mga naghintay na mga minamahal, special mention lang ha. Mga minamahal kong lolo at lola. Mga senior citizen, I love you. Yan ang pinaka-spoiled sa akin. Pinaka-mamahal ko mga lolo at lola. Sa mga batang Maynila, sa mga nanay at tatay ko, magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat at umasa naman kayo. Umasa naman kayo na hindi namin sasayangin ang gabi ninyo na makaparinig lang ng mga masakit na salita o panira.
Wala pong maninira dito. Panalo na tayo? May awaan Diyos with your support. Opo, mabigat ang tagubilin ko sa buong Yormes Choice. Sa buong Maynila, sinasabi ko sa kanila, lahat ng kandidato namin, ay kako, huwag niyo sayangin yung oras ng tao. Binigyan na kayo ng panahon. Kung kayo kakandidato, sabihin niyo na lang yung gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, mag-report kayo sa taong bayan. At hayaan natin ang mamamayan ang umusga. May nanira ba rito? Promise? Kukuha naman po eh. Kasi sayang naman ang oras nyo. Bagamat, hindi kayo sa atin, pagka pinapatawag kayo sa Paco Arena, sa Ninoy, sabay abot ng 1,000 at 5 kilong bigas. Kung ninyo, sayang din. Unang-una, hindi nyo naman hiningi yun. Pinigisan nyo ng kusa. Kaya naman, nagtataka lang ako, at para bang yung dalawa kong katunggali, sa akin nakapuntirya. Hindi naman ako nakaupo. Siya nakaupo. Kaya ako yata gusto nilang almusal, tanghalian, hapunan. Isa naman, pulutan ako sa inuman. Babalik ka na! Hindi na lang sila magsabi. Ako, naniniwala ako sa payo ng mga matatanda. Huwag kang nangihila ng paa ng may paa para umangat ka lang. Hindi ka magtatagumpay. Tama ba? Yan ang tapat at totoo. Panay! Tay! Ako, nakakalungkot man, pero huwag kayo masyadong magsigawan ng bumalik ka na, baka masigawan din kayo. Ano nga yung sigaw ninyo? Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Sigurado ba kayong gusto niyo ako bumalik? Yes! Huwag masyadong makasamba kasi may gano'n. Napanood nyo? Yes! Napanood ko din. Nagulat ako, alam ko napapatid yung ligid eh. Hindi ko na maintindihan. Bakit kailangan nilang manira? Dapat sila nag-uulat na lang sa bayan. Kung ano ang ginawa ninyo sa 3 taon. At kung sila'y nakaupo, ano naman ang plano nila sa buhay ninyo? Sa buhay ng bawat Manileño. Tama mali? Araw-araw na lang sinasabi. Ano sinasabi nila? Si Yorme! May utang! Maraming iniwang. Utang! Utang na naman. Amado, pabali nga. O sige, tingnan natin. Ano sabi nila? Marami daw tayong utang! Pataas ang kamay ng may anak dito. May mga anak. Patingin nga sa kodli. Kapatay ng ilaw, gusto ko makikita yung kodli. Ang haba eh. Ayun. Yan, mas maganda yan. Mas maganda to. Yan ha. Naririnig nila sa dulo. Okay. Yun. Tay. Real talk lang. Basta tayo dito ha. Chill lang tayo. Wala tayong ano. Basta ano lang tayo. Is organic lang tayo ha. Real talk lang dito. Okay. Tay, real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa niyo ng paraan? Yes! Talaga? Yes! Promise? Yes! Inanaos nyo? Yes! Itatawid nyo? At gagawin nyo ang lahat, makatawid lang sa gutom. Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Hindi kami nagutom! Tay,
Ito ang kwento na may kwenta. Nay, tay, nung binoto ninyo kung mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko. Ni isang beses, ni isang araw, wala. Na walang iniwang pera sa akin, hindi. Nag-move on ako kagad. Bakit? Pumoto na kayo ng bagong mayor eh. Binoto nyo na ako. Hindi ibig sabihin, cargo ko na lahat ang responsibilidad ng opisina niyo. Tama ba? Ano muna kong ginawa? Nilinis ko ang Maynila. Dinisiplina ko ang Maynila. Yung mga tolongges, pinagkakalawit ko. Umaangat ka tayo. In fact, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pansinin nyo, you can Google it. Yung ginagawa sa Maynila, naging pamantayang gawain sa buong bansa. Ipinatupad ng DILG na kung ano nangyayari sa Maynila, gayahin sa bawat syudad sa buong bansa. Lumilipad na tayo, umaangat na tayo, bigla tayo nabunggo, boom! Panis. Ano nangyari? Wala. Nagkaroon ng anong masamang epekto ng pandemya? Walang trabaho. Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Tama. Pero kayo, mga taga-anak bayan, Muñoz, kayo dito lahat, kayong mga nangabuhay, kayong mga nakatayo pa dyan kanina, kayo ang testigong buhay dahil yung ibang testigo ko patay na. Wala, nagka-COVID, ano magagawa natin? Pero kayo lahat hanggang doon sa dulo. At least masasabi ninyo, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, meron tayong food box. Tama mali? Hindi pa na nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Mayaman, middle class, mahirap, per family. Ibig sabihin, sa isang bahay, maaaring 2-3 pamilya. 2-2 food box. Tama mali? 700,000 families. Yun ang kwento. Ilagyan natin ang kwenta. Halimbawa na lang, 1,000 ang isang food box. 700,000 times 1,000. Patay na. Dahil zero. 700 million piso. Malaki? Malaki. Talaga? Yeah. Malaking malaki. Times 8 months. 8 times 7. 56. 5.6 billion piso. Malaki? Sobra laki. Tama mali? Tama. Nasaan ang 5.6 billion natin? Wala. Inayin ka, luwa kang bigawin. Nagdaan lang yung 5.6. Pero tanong, nakain natin? Yes. Naramdaman natin? Nagkaroon tayo ng kapanatagan ng pandemya. Walang nagutom sa lungsod ng tama mali? Isa pa lang yun. Eh hindi ko pa binabanggit yung kaka, yung tigwa 1,000 pesos. Tama mali? Tama. Plus 700 million, 6.3 billion. Nay, tay, taas ang kamay na may anak na nag-aaral dito sa public school. Ayan, may testigo pa rin ako. Nay, tay, nagpandemya, anong sinabi ni Secretary Liling Briones ng DepEd? Walang face-to-face classes. Tama mali? Tama. Ang problema na naman yung nanay. Tablet. Ang problema na naman yung tatay. Bakit? Wala na ng trabaho, tukod na sa chicha, totosgas pa ng tablet. Pero hindi! Sa Maynila, nagkaroon ng 110,000 na tablet sa mga public school students. Tama mali? At hindi lang tablet, may libre pang internet. Tama mali?
Walang tosca si nanay, walang tosca si tatay. Si teacher, may laptop. 10,300 teachers, pumili tayo ng 11,000 laptop. Si sir, si ma'am, may laptop, may internet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga anak. Tama mali? No, magka. 1 bilyong piso yung tablet at laptop. Magkano internet? 300 million pesos. 1.3 plus 6.3. 7.6 billion. Marami pera? Hindi naman. Pero wala kayo narinig na reklamo sa akin. Pero bakit? Eh, nag-mayor ka eh. Pahala ka pala eh. Wala desisyon ko eh. Oh, pero nakaraos tayo. Tama mali? Tama! Chicha, eskwela. Tama mali? Eh, paano pa yung remdesivir? Tocilizumab. Molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Pabuhay lang ang isang pasyenteng taga Maynila na may COVID-19. Nay, tay, paano yung AstraZeneca? Tayo bumili ng sarili natin bakuna. Kaya ang bakunahan dito walang tulugan. Hindi nyo napasin? 24 oras ang bakunahan sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, noong pandemya, nagmala-adik tayong lahat. Tamang hinala tayo. May umuulan. May COVID. Tama mali? Pero sa Maynila, panatag ang mga taga Maynila. Bakit? Namaga ang ilong namin. Bakit? Dito sa Maynila, 1-2 ang testing. 1 to sawa. Tut-tut dito, tut-tut-tut. Tama mali? Gumasos po tayo? Nagbayad ba kayo? Correct. Nay, tay, ilang daang milyon ang ginastos natin para tugunan at mabigyan lang ng kapanatagan ang tao na may gobyerno siyang masasandalan sa oras ng kadiliman ng buhay niya. Nay, tay, tumigil ba tayo sa paggogobyerno? Tuloy ang pangarap ko para sa Maynila. Hindi tayo nagpaawat. Itinatag Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, yung kapitbahay ninyo, Pedro Hill Residence, Pasek Community. Nakalulungkot isipin, noong nakaraang buwan, nandyan sila, nagkakating ribbon. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Pero yung pinapagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Utang nyo yan. Kabataan, sinabi ko ha, utang nyo yan ha. Huwag kayo nagmumura, masama yan. O nay, tay. Rosario Almario Elementary School. Manila Science High School. Albert Elementary School. All 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. Nung umalis ako, 5th floor na. 3 taon na akong wala, 5th floor pa rin. Nay, tay, Paseco Hospital. Nung umalis ako, gawa na. Ngayon, 3 taon na akong wala, sarado pa rin. Nay, tay, bagong ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned public hospital na may CT scan machine, na may MRI machine. Magkano yan? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nyo nagagamit? Ano yan, drawing? See? Kaya ako hindi po ako doktor, sila po ang doktor. Pero bakit ko yan binili? Bakit ko yan binili? Dahil ang mayaman, kaya magpa-CT scan, kaya magpa-MRI, kaya tumusgas ng posam, kaya pumasok ng 30.
Pero ang mahirap, kahit may 30,000, hindi magpapasitiskan yun. Hindi magpapa-MRI. Bakit? Chichichan na lang niya. Tama mali? Kaya yung mahirap, ang nakukuha, himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling. Himaspirin at yakapsula lang. Kaya ako pinili yan. Dahil alam ko, mahirap maging mahirap, lalo na kung may sakit ka. Tuwing mo diagnostic na lang, hindi pa natin maibigay sa tao. Nandiyan naman yan. Oh, correct. Nay, tay. Kaya po, ito ang tanong ko sa inyo. Saan ang galing yung pera niya? Nagamit ba ng tao? Nagamit lahat ng tao itong mga ginawa natin? Napakinabangan ba ng tao lahat? Nay, tay. Ito ngayon, ang Pilipinas ba may utang? Meron naman yun? Magkano? 13 trillion. Yung iba sa inyo dito, inabot pa yun nung lumang panahon. O ang Maynila ng utang, naramdaman ba ng tao ang inutang? Nagamit ba ng tao? Napakinabangan ba ng tao? O yun po. Kaya ako nagtataka sa mga ito. Ngayon sinisingil ako ng utang na loob. Wala daw ako utang na loob. Ikaw may utang na Nay, tay. O kayong humusga. Sa akin nyo na marinig. Ako, personal kong paniwala. Doesn't have to be you. Kaya napa-English ako. May utang na loob ako kay Boss Danny. Alam niyo yan, hindi ko yan pinagkaila, hindi ko yan tinanggi. At ako'y naniniwala na ang utang na loob, katulad na sinasabi ng mga matatanda, walang katapusang bayaran. That I believe. Naniniwala ko doon. Kaya bilang ganti, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, sinaruga ko naman ang kanyang mga anak. O tingnan natin, kayo rin po ang humusga. Kayo po lagi ko kababayaang humusga. Nay, tay, una, totoo ba ang inalagaan ko ang kanyang mga anak? Yes. Philip Lacuna, nakaupo? Yes! Nakaupo. Lay Lacuna, Yes. nakaupo? Yes! Nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo? Yes! Ilan na sila? No! Asawa ni ate, nakaupo? Yes! Siya ang head ng Department. Manila Health Department na inapoint ko. At patawarin ninyo ako. Pag ako, sa awa ng Diyos, sa tulong ninyo nakabalik, yan ang una kong tatanggalin. Bakit? Dahil galit na ako sa kanya? Hindi. Sa mga batang nandito, sa mga kabataan, itanong nyo sa nanay nyo, itanong nyo sa tatay nyo, mga lolo't lola nyo, yan ang nagpahirap sa mga nanay at tatay natin sa health center kung saan magpapacheck up ka pa lang, naka-online na. Online! Online check up lang? Wow! May donation pa! Ano si Jokes? May donation pa! O di ba? O yun, paano kung hindi marunong online? Wala! Eh wala cellphone, Wala! walang load. Wala! Paalam na aking... Tama ba? Yun ang ikinasasama ko ng loob. Bakit kailangan papahirapan yung utaw? Eh yung utaw pwede naman pumunta anytime. Tama mali? Eh kung di pa ako tumakbo, hindi pa nila tatanggalin yun eh. Tama mali? 2 years, walang nakinig sa tao. Sila-sila lang. Gusto. Eh ngayon may bago pa eh. Papatuli ka. O kailangan may pinult yung magulang mo. Akala mo pati kailangan pang may pagkakitaan ng sila. Sino to? Kaya mali. O ilan na sila? 4! O si ate, nakaupo? Nakaupo! Upo. Ilan sila? 5! Happy? Masaya ako. I swear to God. Masaya ako para sa kanila. Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon,
kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi man ako para umusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Ngayon, Nay, Tay, tatanaw pa ba ako ng utang na loob? Siyempre, tatanaw pa rin ako. Bakit? Pilipino ako. Hindi talaga tayo. Kaya lamang, may pakiusap lang ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit, Yorme? Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, malamang wala din naman ako sa kinilalagyan ko. Ngayon, masama naman banding ko yung sigaw ng taong bayan. Yung taong bayan na sumisigaw na, Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! sigurado kayo? Sigurado kayo bumalik ako? Talaga? Eh, marami kayong kuutang eh. Sige sa akin? Totoo ba ang kasabihan kapag kadipit sa Bombay kumakapit? Promise? Mado, baka naman. O Nay, Tay, at least sa akin ninyo mismo marinig. Ako, kaliwat kanan ang akusasyon nila sa akin. Ako naman, sa harapan ninyo, umaamin. Kung mali ang ginawa ko, katulad ng sinabi nila, ang sabi nila, mali daw ang ginawa ko. Mali daw ang ginawa ko. Mali daw ang ginawa ko. O pagbigyan natin sila, total, nagbigay naman ng 1,000 eh. Pwede na lang naman ito eh. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun. Sino bang vice mayor ko nun? Dapat nila inaprubahan. Pag nila ako binigyan ng motorista. Bakit nila niretipika? Tama ba? Pero bigayan ng food box sa titidambo ko, kumanyangga po. Kaya ako, Nay, at least, ako, Nay, Tay, hanggang dyan sa Kodli, sa dulo, kayo mga matatanda namin, at least, ako, makapaglalakad sa Muñoz, o sa amang iskinita sa buong Maynila, matangos ang ilong ko, nakataasan mo ako, at least masasabi ko man lang sa sarili ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami ng pandemya. Baka mayupi yan. Promise? Kaya gusto niyo akong bumalik? O sige, gusto ko lang malaman. Bigyan niyo nga kami ng lakas ng loob. Taas ka ang kamay ng gusto akong bumalik. Yay! Talaga! Hanggang kopi! Ang natino! Thank you! O sige, babalik na tayo. Ano naman? Ang tanong, Yorme, anong gagawin mo sa amin? Hindi ba dapat gano'n? Mag-report ka kung ano ang nangyari. At magsabi ka kung ano ang plano. Parang kanina, yun yung kwento na may kwenta. Tama mali? Pero yun yung nakaraan. Anong gagawin natin sa kinabukasan pag binalik ninyo ako? Kayo una kong tatanungin. Ito kasi gusto ko unang gawin. Dahil kahit saan ako mag-ikot sa Maynila, ito napapansin nila. Mga bata mo Diyos, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Promise? Nagkalat ka naman ng basura. Totoo lang. Saan ka pa naman nakakita ang pinadala sa ating truck panghakot ng buhangin? Andiyan na kanina, nadaan ako pa eh. Hirap-hirap yung matanda. Kaya abot doon sa taas. Eh paano kung nabutas yun? Okay na. Eh maswerte kayo.
Inabot na ng mga kabataan ngayon dito yung may banyo. Kami, ng mga nanay ninyo. Kami, Sharon Cuneta. Panutin mo ko. Di ba pagkatapos mo, panutin nyo, mainit-init pa. Salap na salap ko eh. Ipapasok mo sa cellophane na pinipili ng mga tulingan. Yung plastic labo. Tapos bubol. Pagkasa na. Yan naman ito mga buhay ng tao eh, sa totoo lang. O Nay, una kong gagawin, yung gusto nyong una mangyari, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, kayo ulit ang tatanungin ko. Nay, Tay, mga batang Maynila, lalo rin mga batang Maynila, napapansin nyo ba, dumarami na naman ang mga tulongges ngayon? Snatcher, Soldimbol, Holdapper, ay, yung mga nagtotrompeta dyan, tigilan nyo na yan. Papalik na ako. Tigilan na yan, may kayo yan. Pasama sa katawan yan. Pagbasa tayo, sige na tayo. We got on the man, and God said it broke my head. O, Nay, Tay, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo at mararamdaman nyo ulit ang kapanatagan dahil magkakagobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, yung mga talongges, magbago na kayo. Pabalik na ako. Kung kayo hindi natutulog, mas hindi ako natutulog. Yun yung lagi ko sinasabi, mga nanay ko. Di ba, ano ba pinapayo sa amin? Ibali tayong mahirap. Huwag lang tayong maging dugyot. Ibali tayong mahirap. Gusto natin mamuhay ng may kapanatagan. Tama, mali? Tama! Yun naman gusto ng tao talaga eh. So, Nay, yun yung pangalawa. Ano yung pangatlo kong gagawin? O, ibabalik ko lang. Yung napanood nyo kanina. Pabahay. Allowance. Healthcare. Education. Trabaho. NBN. Minimum Basic Needs. Why? Nagawa yan ni Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, Prime Minister ng Singapore. Noong araw, ang Singapore, nuknukan ng dami ng adik, nuknukan ng dami ng droga, nuknukan ng dami ng kriminal, nuknukan ng dugyot. Mas malala pa, tayo may banyo. Sila, yung etsa sila, umaagos sa kalsada. That's how they are before. Pero hindi, may isang tao nanindigan kahit kalaban niya, kahit kakampi niya. Basta hindi nakapakinabangan ng tao, nilalabanan niya. And the rest is history for Singapore. Nagawa ni Lee Kuan Yew. Sino nakapunta na Singapore dito? Nakapunta kayo? Maganda? Yung nakita natin ngayon, eh yung hindi natin nakita nung araw. Mas masama. Ngayon, sinong gustong makita ang Singapore? Taas ang kamay! Bisa nyo na, malayo-layo yun. MBN, Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Dahil doon, kaya mong patasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Hindi tayo yayaman sa gobyerno. Yung mga AIX, yung mga tupad-tupad na pinamimigay, mga akap-akap, tanggapin nyo, sayang din yun. Pera natin yun. At yung muling din, tama ba rin? Yung Nino yata ngayon, 2,000 na.
Habang papalapit ang eleksyon, sa totoo lang, bawal nga ako yun eh. Hindi lang ako naimik eh. Bakit? Naniniwala naman ako, matalino naman kayo. Dahil alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? Aasa ba akong maliwanag sa isipan ninyo? Talaga? Hindi kayo magpapaakit? Hindi kayo magpapaakap? Pero pag nagbigay ng tupad, kunin nyo, sayang din. Hindi mo lang kapagod-pagod, kukuha ka lang na wali sa may picture. Pera natin yun! Total, pera naman ng taong bayan yan. Sino ang hindi kasali? Mahina eh. Sino nakakuha na? Naku, kukunin rin. Sino gusto makakuha? Kailangan natin bukas ha. Sayang, laman dyan ninyo. Hindi, manay, tay. After everything said and done, at tapos sabihin at gawin ng mga bagay-bagay, ngayon ko kayo matanong, gusto niyo pa ba akong bumalik? Talaga? Pwede ba akong makiusap? Gusto niyo bang bumalik yung mabilis na gobyerno? Gusto niyo? Kailangan ko sila. Tay, total dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Ayun po yung sabi ng hindi ako. Ayaw ko manidulok. Oh, may napakinggan ba kayong panira dito? So far? Wala? Okay, thank you. At least malinis ang konsensya ko at lahat ng nangyari at mga bagay na gagawin para sa ating mga taga-Maynila. Tama ba? Nay, tayo, pwede ba? Arbor ko na. Arbor ko na to. Pwede ba straight na? Pag ito, may nag-iba ng landas ko, konyatan ko para sa inyo. Oh, kilala niyo ako kahit kakampi ko pagkamali at tao na ang pinag-uusapan. Lagi akong sa taong bayan. Tama mali? Pwede straight? Yes! Your best choice? Yes! Ang pinaka-antigo natin, Che Borromeo! Ang ating kabagi, Bobby Espiritu! Ang abogado natin sa Philippine Street, Jeremy Iso! Ang ating kaibigan, Paul Mac Ignacio! Ang buong Revilla ng 5 Distrito! Ano ba? Oo, kumukha nga. Seth Loriano! At ang future leader ng Kuseo ng Maynila, Mojo Blanco! Promise straight? Promise ha? Ito naman. Random survey. Random survey. Ano na tayo? Real talk lang ha? Taas ang kamay na napagservisyuhan ng kabaka dito. At least, nagbago na ang pangalan ni Tomats, Daddy A na. Gusto niyo ba mabalik yung servisyo na? Talaga? Dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Bagatching o bagatching? Oh, Nay, Tay, anong gusto nyo? India, China? Kapag kagipit, ibalik natin sa Kongreso si Amado Bagatching. O yung Vice Mayor ko, taga sa inyo. May asim pa. Tinauna ko na po dahil papunta kami ng 6th District. O siya naman ang nauna doon. O pwede ba? Huwag niyong kakalimutan yung inyong pato, yung bola mano nyo. O dahil parangalan ng 5th District,
na dito ulit ang maging Vice Mayor ng lungsod ng Maynila. Siya po ay graduate ng Political Science. So she knows, alam niya ang trabaho ng paggogobyerno. Tama ba rin? At siya po ay graduate ng Lasal. Wow! Thank ko lang siya ng konti. Ako ay graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. You want proof? My English is good. But I need cash. Ateneo de Tondo! Alala ko tuloy si Joey. Joey Ison, yung congressman niyo dati. Kasi kami no, pareho kami School of Hard Knocks. Hard Knocks, so tayo pangkali lang kami. O, pero tay, siguro naman, siya ay aral sa kanyang ama, being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Promise, right? Ano yung mga tanong? Pagpagkira ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, pipili ako ng dividendaso. Titingnan ko yung gitna kung may prueba. Oh, ay, nagtotoo yung mga taga-anak bayan sa Kamunyos. Oh, after election, kayo yung nagtotoo sa pangako nyo sa amin ngayong gabi. Ako naman ang sinili ninyo. Pwede? Promise? Oh, tapos ako, uwi na. I love you. Nine! Five! Four! Nine! For the last time, at paulit-ulit kong sinasabi, because there is great value on it. Ulitin ko po, I cannot do it alone. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko sila. Kailangan ko kayo. We have to come together. Because if we are together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you.